Magandang hapon po sa inyong lahat, ano? O menos 10 para alas 4. Dito po tayo sa Marala, sa may barangay 128, Zone 10, District 1, Balot, Tondo, Manila. Ito po, Marala. Itong lugar na ito, sakop ng barangay 128, pero nakapagtataka, ito pala ay balot pala, samantalang ang kabilang ay yung balot, tatawid ka pa ng kalsada. Sa bagay, dun sa tulay kasi, yung dinahanan namin kanina, pagbaba ng tulay, ayun, balot na yun. Dun sa Rodriguez Bridge. Yan. Okay, dito tayo para mag-Bible study. Kinatatay Hobos at Nanay Claring, ito pang mga hapon niya, kaya umaambon ng konti. Ayan, yan, hapon niya yan. Pupunta daw sila sa abroad. Bata pala ka, abroad na pangarap. Sana loobin ng Diyos maging makarating siya sa abroad. O, pag nakuha kayo sa abroad, magpakayaman kayo ha, magpakabait kayo ha. Yan. Ha, sana mabait kayo sa abroad para pagpapalain kayo ng ating Panginoon Diyos, ano? Nabanggit nila, mag-abroad daw. Bago kami nagsisimula po sa aming home Bible study, kami muna ay umahawit yung kantang Kay Buti-Buti Mo, Panginoon. Ito. Kay buti-buti Panginoon. Sige. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay naging tapat kong magmahal, iyong kaway mawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tulad Tunay kay walang katulad, tunay ngay kay di nagbabago. Mabuting Diyos sa aming nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal, iyong kaway walang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngay kay walang katulad, tunay ngay kay di nagbabago. Mabuting Diyos sa aming nagmamahal. Mabuting Diyos sa aming nagmamahal. Purihin ka, Panginoon Diyos. Minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong ebanghelyo. Turuan mo kami upang kami po ay malusog sa iyong pagkain-pagkaluluwa. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoon Yesus. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan. Amen and amen. Okay? Magsisimula na po tayo magbulay dahil dinanduhan natin ang witang Diyos. Tatayo ko sang basahin mo po. San Marcos chapter 7 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 hanggang 19, 20, 21, 22, 23, yun hanggang 23. Sa libro po ng San Marcos chapter 7 verse 14. Magbuhat sa 14 po hanggang 23. Hanggang 23 siya. Ang babasahin niyo po. Ito yung pangangaral ng ating Panginoong Yesus sa kanyang panahon. Medyo sinipon ako Ewan ko. Dahil yata sa panahon.
Dito po ang paksa na babasahin ni Tatay Yogos. Ito po yung ang title nito, nagpaparumi sa tao. Ibig sabihin, nagpaparumi sa harapan ng Diyos. Paano? Nagiging marumi ang tao sa harapan ng Diyos. Itong babasahin ni Tatay Yogos, dito natin matututunan paano po tayo nagiging marumi sa harapan ng Panginoong Diyos. Okay? Pag nakita ni Tatay Yogos, babasahin niya po. Ito lang, 19. Ayan. 23. Opo, mga baba lang yan. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Magkinig kayo lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi magiging marumi ang isang tao dahil sa pagkain pumapasok sa kanyang bibig, kundi dahil sa lumalabas dito. Magkinig ang may pandinig." Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talihaga. Pati ba naman kayo ay hindi pa rin nakakaunawa? Tanong ni Jesus. Di ba ninyo alam na hindi magiging marumi ang isang tao dahil sa pagkain pinapasok niya sa kanyang bibig? Sapagkat hindi naman yun bibig, sapagkat hindi naman yun pumapasok kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay dinudumi. Ganitong paraan ay pinahayag ni Jesus na lahat ng pagkain ay maaring kainin. At sinabi rin niya, ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa pagtingin ng Diyos. Sapagkat sa loob ang puso ng tao nagmumula ang masasamang isipan, naguugyok sa kanyang upang makiapid, magnanakaw, pumatay, magkalunya, mag-imbot, gumagawa sa kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirampore, pagmamayabang, at kahangalan. Ang lahat ng masamang bagay nito ay nagagaling sa puso at dahil sa mga ito ay magiging marumi ang tao. Amen. Ayun, maliwanag po, ano? Paano nagiging marumi ang tao sa harapan ng Diyos? Yung lumalabas sa bibig. Hindi yung pumapasok. Halimbawa, kakain ka. Hindi makakasama. Hindi ka nagiging makasalanan kasi kumain ka. Pero yung lumalabas sa bibig mo, saan daw nanggagaling, sabi ng Diyos, sa puso mo. Yung lahat ng masamang gawa. Ngayon, bakit ka nagiging masama? Kasi po, yung gagawin mo sa iyong kapwa-tao, yun ay masama. Tatay Yogos, basahin mo nga yung Kawikahan 14:21 at saka 31. Yun po, no? Kawikahan Kalata 14, 14, verse 31, ay 21. 21, Oh, saka 31. 31. Oh, yan. Pagkatapos yung basahin po yung 21, pumunta kayo sa 31. Kawikahan, Tatay Yogos. Diyan natin makikita, kaya pinabasa ko yung libro ng Kawikahan.
para mas lalo nating maliwanagan. Kasi po, akala ng iba, yung masamang gawa ng tao ay sa bibig lang. Hindi. Ang sabi ni Jesus, galing sa iyong puso. Kasi ang puso po ang tinitignan ng Diyos sa tao. Yung lahat ng masama na ginawa mo sa iyong kapwa, yun, nagiging marumi ka sa paningin ng Diyos. Halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa. Yan pamiminta sa iyong kapwa-tao. Oh, kasi pare-pareho lang tayo sa Diyos. Kung pare-pareho tayo, bakit nagsasalita tayo ng masama sa ating kapwa? O anong masama? Pagmumura. Pag minura mo ang kapwa mo, minura mo yung gumawa sa kanya. Sino ba ang gumawa sa tao? Hindi po ba ang Panginoon Diyos? Kaya tatalbog yung minura mo, ang pagmumura mo sa iyong kapwa, sa Diyos, para minura mo ang Diyos. Kung ano man yung pagmumurang binitawan ng bibig mo, ay galing sa puso mo, at yun ay inadress mo sa iyong kapwa, tagos hanggang sa Diyos. Kaya marumi ka sa paningin ng Diyos. Hindi yun dahil sa kumakain ka kung ano-anong pagkain. Hindi po. Hindi. Hindi nakakarumi yung pagkain. Ano? Hindi nakakarumi. Yung 21 lang at saka 31, ha? Ang umahamak sa kapwa ay gumagawa ng masama. Ngunit ang matulungin, ligaya at kinakamasa. Sa 31 po. Ang maapi sa mahirap ay humahamak sa may kapal. Ngunit ang matulungi nagdudulot ng karangalan. Ayan. Opo. Purihin ng Panginoon. Halimbawa sa isang tao, gumagawa ka ng masama. Pagkatapos the other side, gumagawa ka ng mabuti. Ibig ba sabihin matuwid ka? Hindi. Ayan o. Kung anong binasa ni Tatay Yogos, yan. Yung gumawa ng mabuti, mabuti yan. Pero wag nyo pong gawin palusot. Halimbawa, yung the other side, gumagawa ka ng masama, pero banda dito, gumagawa kang mabuti. Ibig lang sabihin, yung ginawa mong masama dito, pagtatakpan mo sa ginawa mong mabuti. Ganyan po ang mga politiko eh. Tapos silang magnakaw dito, tutulong sila dito. Pagtatakpan yung kanilang pagnanakaw, yung kanilang panloloko. Oh. Matuwid ba sila? Hindi. Dahil masisira ang Biblia kung ganun ang ikakatwiran ng isa. Lahat po tayo. Kung ano sinabi ng Biblia, pasok po tayo dyan. Hindi tayo pwede mga twiran. Kaya nga sinabi niya, yung lumalabas sa bibig mo, yung pagsasalita ng masasama, yung salitang masama, yung PI. Alam niyo po yung PI? Pag sinabi mo yung PI sa iyong kapwa, sinabi mo sa Diyos na PI ang Diyos. Ganun lang po yan. At ano nakalagay doon sa 31? Tatay Ogos, basahin mo nga yung 31. Anong nakalagay doon sa verse 31 po? Basahin niyo po, Tatay Ogos. Ang maapi sa mahirap ay mahamak sa may kapal. Ngunit ang matulungi nagdudulot ng karangalan. Saan ka nagkakasala? Ang sabi niya, nagkakasala ka sa may kapal. Pag sinabi pong may kapal, sa Diyos po yan. Iba po yung gumagawa ka ng mabuti, iba po yung ano, kaya hindi mo pwedeng pagtakpan yung ginawa mong masama sa pamamagitan na gumawa ka ng mabuti. Wag. Ang masama ay masama, ang mabuti ay mabuti, pero hindi mo pwedeng pantakip.
sa masama yung ginawa mo. Dahil gumawa ka ba ng kabutihan sa iba? Matatakpan na yon? Hindi. Kung gano'n, hindi na magiging Diyos ang Diyos. Yan po, lagi niyo tatandahan, ang Diyos po ang gumawa ng tao. Kaya lahat ng gagawin mo sa iyong kapwa-tao, lahat yan, diretso sa Diyos yan. Isipin mo, ang Diyos na nanahimik sa langit. Namumura siya ng dahil sa iyo. Mas lalo naman masama yung ginawa ng dating presidente, si Rodrigo Duterte. Anong sinabi niya? Itong Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, stupido siya. Bakit tinawag niyang stupido? Bakit ipinaitulad daw niya po yung masama? Pinagbibintangan pa ang Diyos. Hindi po. Hindi stupido ang Diyos. Walang galang po sa Diyos yun eh. Sa bagay, sabi niya nung araw, hindi naman ako Katoliko, Muslim ako. Masinungaling kasi yun eh. Hindi ako komunista, pero komunista. Kasama niya yung mga komunista nung araw. Kaya pati Diyos, tinawag niyang stupid God. Si Jesus naman, ipinako sa cross, nilait si Jesus. Wala siya pinagkaiba doon sa mga tao noong panahon na yon na nilalait si Jesus. Anong sabi niya? Ang Diyos niyo, pinako sa cross. Tangina. Kung ako ang Diyos, magpapalabas ako nga po, isusunugin ko kayo, sabi niya. Ganun po siya manalita. Siyempre, yung kanya supporter, di pagtatanggol, ang sabi nila, nagbibiro lang niya. Aba, hindi po pwedeng biruin ng Diyos. Diyos yan eh. Ba't mo bibiruin ng Diyos? Biruin mo ng kapwa mo. Wag lang ang Diyos. Kasi hindi naman po nakikipagbiro ang Panginoon Diyos sa tao. Kaya, sinabi ng Panginoong Yesus, yung sinasabi nating hindi maganda, yung ginagawa nating hindi maganda, yan po ang nagpaparami sa atin. Lahat naman po tayo gumagawa ng masama eh. Meron bang matuwid na hindi nagkasala? Wala. Gaano ka man katuwid, nagkakasala ka. Umisat po, sabi nila, merong matinong pamilya, napakabait na pamilya, nabalita nila pumatay ng tao. Isipin nyo yun? Nakagawa ng masama, nakapatay ng tao. Wala tayong magagawa, kaibigan. Kaya tayo po tinuturuhan. Anong purpose ng Bible study? Para po tayo turuhan, hindi upang pasamahin tayo sa paningin ng Diyos, kundi turuhan tayo sa paningin ng Diyos. Okay, tignan po natin ang talata ng Biblia, Merong nakalagay po rito. Ito. Tatay Ogos, 2 Timoteo chapter 3, verse 15, 16, 17. Ayan, pakibasa nyo po yan hanggang 17. 2 Timoteo, mula sa 15, 16, 17, 17. Yan. Pag nakita nyo po. Chapter 2 Timothy chapter 3 verse 15. 15, Opo. 15, 16, Oo. 17. Kaya simulan mo sa 14, Tatay Ogos. Simulan mo sa 14. 14. Opo, simulan mo doon. Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong paniniwalaan, sapagkat kilala mo mga nagtuturo nito sa iyo. Mula pa ng pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihan, nagbibigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan ay kinasiyan ng Diyos at
pakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid, sa ligong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid ng pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap, ang handa lahat ng mabubuting gawain. Amen. Ayan. Maliwanag po, ano? Kaya po tayo tinuturuan ng layunin ng pagtuturo sa atin para, ano daw? Maging lingkod ng Diyos. Ang lingkod po ng Diyos, mga tao rin po yan. Mga tao, hindi naman po mga santo yan, hindi mga banal. Yan. Kagaya natin po sila, makasalanan din po tayong pare-pareho. Wala po tayong tinuturo dito. Wala tayong sinasagasa sa harap. Lahat tayo makasalanan. Kaya, ang purpose ng Bible study upang turuan, ipaalam. Paano tayo nagiging marami sa Diyos? Paano tayo nagiging makasalanan sa harap ng Diyos? Yung mga talatang binabasa ni Tatay Yogos, kaya ang sabi ni Pablo, anong sabi niya? Ang sabi niya, ang mga haral na natututunan mo ay matibay na pananaligan. Oh, Para tayo. yung haral na narinig natin, panghawakan po natin yon. Huwag natin bibitawan. Yun ang buhay natin eh. Anong purpose noon? Upang ituwid po tayo. Hindi nga po tayo matuwid eh, makasalanan tayo. Ngayon, itutuwid tayo. O ayaw nyo pa ba maging matuwid sa Diyos? Kayo pong bahala. Kung ayaw nyo magpatuwid sa Diyos. Pero kung ako tatanungin nyo, ay mas maganda maging sundin na lang natin ang Diyos para maging matuwid tayo sa Kanya. Sa 70 ang nakalagay sa gayon, ang lingkod ng Diyos, anong tawag na? Lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. So mula sa masasamang gawain, magiging mabuting gawain na ngayon ang gagawin mo. Kung noon, politiko ka, nagnanakaw ka sa pera ng taong bayan, nung marinig mo ang salita ng Diyos, hindi ka na magnanakaw sa pera ng taong bayan. Kawawa po ang taong bayan. Baha dito, baha doon. Last light dito, last light doon. Patay dito, patay doon. Hindi ba kayo nakukonsisya, mga politiko? Kayo po may gawa ng flooding na yan eh. Hindi ba kayo nakukonsisya? Siguro hindi na kayo nanonood ng mga balita. Oh. Anong tawag dyan? Mga balasubas. Hindi ba masakit yan? Hindi naman ako may sabi niya, si Father Flavie Villanueva. Mga balasubas. Oh. Alam nyo, kung titignan nyo ang Biblia, kung susundin lang ang Biblia, di sana wala po sanang nangyayaring ganitong disaster sa ating bansa. Saka nakakita, ang sabi ni Senator Lacson, ang sabi ni Mayor Magalong ng Baguio, 30% or 40% na lang ang natitira sa budget. Mula sa bilyong halaga, dahil inati-hati na po nila, lahat ng merong participation doon. Meron kang parte. Kaya natitira na lang, kundi 40%, 30% na lang. Paano ka gagawa ng tulay na 40% na lang ang perang hawak mo? Kaya sabi ng contractor, wala ito na lang ibabudget namin. Kaya nung nangyayari sa tulay, kagagawa lang, ilang buwan lang, nagiba. Nagawa ng kalsada, ilang araw lang, sira.
Saan ka makakakita? Bibigyan ka ng bilyon. Ang gagamitin mo lang, 40 million, 30 million. Isipin nyo naman po sana yan. Saan galing yung bilyon na binigay sa inyo? Galing po sa pera ng bayan yung mga nagbabayad ng bis. Sino yung maraming nagbabayad ng bis? Mga mahihirap na tao. Yung mahirap na tao, ako naranasan ko magbayad ng bis. At the age of 20, nagsimula na ako magbayad. Naging empleyado po ako ng private sector. Merong man mga mayayaman, milyonaryo, ang ginagawa naman, ninanakaw yung bis. Imbis na bayaran nilang buo yung bis, anong ginagawa nila? Pinagagawa yung libro nila para bayaran nila, kalahati na lang. O hindi, pagkatapos yung ginawang tulay, ginagamit nila, pagkatapos sila rin ang na-aksidente. Nakita niyo yung nangyari sa Isabela? Bagong gawa yun. O dinasot yung truck. O, isipin niyo po. Bagong gawa. Ano yan? Tama po si Senador Ping Lacson. Tama po si Mayor Magalong ng Baguio City. Na 30% or 40% na lang ang natitira sa budget. At yun na lang po ang pagkakasyahin nitong mga kontraktor. Kaya, konting bakal, konting bato, konting simento, maraming lupa. Bilyonaryo. Sinong bilyonaryo? Mula kontraktor hanggang politiko. Pero yung taong bayan po, kawawa. Tingnan nyo po, hindi ba napapanood sa balita yan? Hindi ko po sinasabi to dahil naninira ako. Napapanood po natin sa mga balita. Mismo ang Pangulo nagsalita na. Mahiya naman kayo. Meron pa ba kayong kahiyan mga politikos, mga private individual na nagkakatay ng budget? Meron pa ba kayong kahihiyan na titira man lang? Pagkatapos makikita niyo yung mga anak nasa abroad, ang bag, milyon, ang pagkain, milyon. Saan ka nakakita? Isang kain lang, milyon. Oo. Tapos ang sabi pa ng anak ng isang politiko, barya lang yan. Isipin niyo po, milyon, barya lang. Oh. Samantalang ikaw napakaraniwan tao, bayad ka ng bis, nagtsatsaga ka na lang sa mga karinderya. Sila sa abroad, barya, milyon. Ang binayad. Grabe sa kayabang. Kaya alam niyo po, nakakasabi nga ng mga iba, nakakasuka, nakakabiri ang mga pamilyang ito na manglulustay ng pera ng taong bayan. Manglulustay. Nilulustay po yung binabayad na bis ng mga tao. Kung wala magbabayad ng tao, saan ka kukuha lulustayin mo? Pag hindi ka naman nagbayad ng bis, ipakukulong ka ng gobyerno. Kakasuhan ka ng tax evader. Pero, nanakawin lang pala ng kapitbahay mo. Dahil ang kapitbahay mo ay politiko. Ngayon, kaya sa Biblia, ang lahat ng yan ay pananagutan ng tao pagdating ng araw. Kaya hindi nyo po pwedeng sabihin, ay gumawa naman ako mabuti rito. Huwag nyo pong ipantakip yan. Huwag nyo ipantakip yan. Yung ginawa mong masama sa iyong kapwa, yun po ang binibilang ng Diyos. Sapagkat yung ginawa mong mabuti, lahat yung gagantihan ng Diyos habang nabubuhay ka dito sa lupa. Kaya nga merong isang sabi niya, gumawa ka ng mabuti kahit isang araw lang. Yung ginawa mong mabuti ay yun ang babayaran ng Diyos. Pero yung ginawa mong masama, yan po ang pananagutan mo sa Diyos. Pagkamatay mo, kaibigan. O tatayo ko, so ng talata. Uling talata po. Ikalawang Korinto chapter 5 verse 10.
Yan, panguling talata po. Tingnan ninyo ang sinasabi ni Apostol Pablo. Baka akala nyo po makakaligtas kayo. Kung yung mga korte dito, kaya nyo nga aregluin, ha? Tingnan nyo po ang korte ng langit kung kaya nyo aregluin. Kapitulo 5. Kalawang Korinto chapter 5 verse 10. Bilang po. Opo, lahat ng ginawa natin, itago mo man yan, mawawala yan kaibigan, susunugin ng Diyos sa mundong ito. Saan nyo ilalagay ang ninakaw ninyo? Kayong mga politikos at individual na mga sibilyan na in-slice nyo po ang kalamay at natira na lang ay 30% or 40% doon sa kabuhuang budget. Po, yan. Napapanood lang po mga yan. Hindi ko po aral yan. Sinasabi ko lang yung napapanood ko po sa Senado. Okay, nakita mo na ba Tatay Ogos? Oh, Ayan, pag-ibasa mong malakas. sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa atin mga gawang mabuti o masama nang tayo'y mabubuhay pa sa katawan ito. Amen. Nabubuhay sa katawang ito. Kailan yon? Itong panahon natin. Pag namatay tayong lahat tayo harap. Walang hindi haharap sa atin. Ano ka? Magpapakulit. Akala nyo po ba pag pinagtakpan nyo ng gawang mabuti yan? Wala yan. Salamat po, Panginoon Diyos. Binusog mo na naman kami sa aming pagkain pangkaluluwa. Salamat po kung yung mga nanonood ng video ito, hindi po ayon sa iyo ang kanilang pananampalataya. Baguhin mo po sila upang umayon sa iyo ang kanilang pananampalataya. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyo ang walang hanggang kapurihan sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, awit tayo, Tatay Ogos. Awitin po namin, Diyos ay pag-ibig. Okay. Pag-ibig ang Siyang pumukaw sa ating puso, kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong araw at pag-asa. pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man Sa puso diwa, tayo'y isa lamang kahit na tayo'y magkawalay. pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Maraming salamat pong muli, Panginoon Diyos, sa iyong salita na nagturo sa amin na dapat kaming mga tao ay huwag kaming maging marumi sa iyong harapan. Salamat po. Gawin mo kaming malinis, Panginoon Diyos. Sa ngalan ng aming Panginoong Yesus, sa iyong walang hanggang kapurihan. Amen and amen. Lahat ng nanonood ng video ito,
like and share at mag-subscribe po kayo. I-share nyo po sa iba. Kayong mga nasishare naman, i-share nyo rin po sa iba. Ituturo naman ito po ay biblical. Nagbabasa po ako, nagbabasa rin si Tatay Hugos ng Biblia. Kaya siya po pinababasa ko dahil may edad na rin po siya. Pero kaya niya pa. Salamat po sa inyong lahat. God bless us all. Thank you for watching.